Nag-uumapaw ang kapangyarihan ng Diablo sa binatang sugo. Alam ni Pedro sa kanyang sarili na wala pa sa kalating porsyentong lakas niya para labanan ang prinsipe ng kadiliman. Umaasa na lang siya na sana mahigitan pa niya ang kanyang limitasyon. Napagtanto niya na parang isa lamang siyang pusa na lumaban sa tigre. Ngunit ang kanyang determinasyon na paslangin ang demonyo ay mas lalo pang nagpasabik na labanan ito. Sa palitan ng bawat atake ay lalong naging agresibo si Prinsipe Gorgon. Bawat haribas ng matatalas na kuko ay bumabaon sa katawan ni Pedro. Walang silbi ang matibay niyang kalasag. Nabubutas ito kahit gawa pa ito sa ginto. Dikit naman ang naging laban ni Mahalia at Delia kay Deborah. Matapos nila mapag-aralan ang kilos nito, ay napaunlad nila ang pagkilos. Subalit mas nangibabaw pa rin ang kapangyarihan ng babaeng demonyo. Sa mainit na labanan ay sumiklab ang sunog sa buong bayan. Magkakasunod na nagbuga ng apoy ang mga alagad ng Diablo. Nagpatuloy ang labanan sa magkabilang panig. Halos marami na ang nasawi sa panig ng kasamaan. Habang tumatagal, ay mas lalong nanganganib ang buhay ng mga tao. Marami ang mga nadamay ng mga inosenteng tao. Ang digmaan ng liwanag at dilim ay mas lalong umaalab. Sa bawat hagupit ng hangin mula sa mga kamay ni General Deborah, ay matindi ang natatangong pinsala ng magkapatid na Zoro. Ilang beses silang tumilapon sa lupa, dulot ng mapaminsalang hangin. Sa pagitan ni Pedro at Prinsipe Gorgon ay walang makapagsasabi kung sino ang magwawagi. Kahit marami ng natamong sugat ang binata, ay patuloy siyang lumalaban. Hindi pinapansin ang bawat sakit sa mga sugat. Hinayaan na lamang ang bawat pagtulo ng sariwang dugo sa lupa. Nagbabaga ang kanyang mga mata kung paano ito papupuksa. Habang tumatagal ay nawawala ng bisa sa Diablo ang bawat pagtusok ng kidlat mula sa kalangitan. Bawat hagupit ng latigo ay walang epekto. Hanggang na lang ba ang kaya mo? Mukhang manihina ka na. Hindi mo na kayang lumaban. Nagkamali pala ako ng tansya. Akala ko magkasukat lang ng ating lakas. Wala ka palang kwentang kalaban. Hindi ikaw ang katapat ko. Kailangan ko nang wakasan ang buhay mo. Huwag kang hambog. Sa tingin mo ba, panalo ka na? Hanggat may hininga pa ako, ay lalabanan kita. Hindi ako basta-basta magpapatalo. Nandiyan na ka pa magyabang. Hindi mo nga maigalaw ang katawan mo. Nangihina na ang mga tuhod mo. Tanggapin mo na lang ang pagkatalo mo. At magpasalamat ka na lang dahil seryoso ko ang laban. Pero ang kapangyarihan mo ay kamangha-mangha. Ikaw lang ang mortal na may ganyang kapangyarihan. Oras na para kainin kita. Pinilit ni Pedro maigalaw ang nanginginig niyang mga tuhod. Marami siyang natamong pinsala mula sa kalaban. Sa lalim ng mga sugat sa katawan, dulot ng matutulis na kuko ng dambuhalang demonyo, ay naging manhid ang katawan niya. Sinubukan niya itong atakihin ng latigo habang dumadaloy ang malakas na boltahe ng kuryente. Ngunit hindi man lang ito tinablan. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya nang dakmain ng Diablo ang kanyang ulo. Inilapit siya nito sa bibig. Nagulantang siya nang simulan nitong ibuka ang bibig para itong bunganga ng buhaya sa lapad ng pagkakabuka na halos kaya na siyang lunukin ng buhay. Malapitan niyang nakikita ang matatalas na ngipin na lalong nagpag-imbal sa kanya. Kuya Pedro! Sigaw ni Mahalia.
Nakahundusay ito sa lupa at duguan ang katawan. Basta ka na lamang magpapatalo, Kuya Pedro. Paano nang pangako mo sa amin? Paano nang Reyna? Lumaban ka, Kuya Pedro. Lumaban ka. Saad naman ni Lilia, duguan din ito at nakabulagta sa lupa. Samantala, sa mansyon ng pamilya Delgado, nakumbinsi ng vice-alkalde, sina Mayor Delgado at Ruano na makipagsanib pwersa. Ang nais mangyari ni Vice Mayor Santiago ay ang makapaghiganti sa Diablo, ang walang awang pumatay sa pamilya niya at inalipusta ang kanyang pagkatao. Dahil sa naganap na alyansa ay nagsimula ng kumilos si Mayor. Inutusan ang mga tauhan na kunin sa bodega ang matataas na kalibre ng baril. Nakahanda na rin lumaban si Romano sa kampo ng kadiliman. Nakiusap ang binata sa dalawang kabalyero na bantayan at protektahan sina Serenity at Maria. Sasama siya sa paglusob sa bayan. Matapos makuha ng mga tauhan ang kanilang mga armas, ay agad na silang kumilos. Sumakay ng van at mabilis pinaharurot. Nasa loob din ng sasakyan ang alkalde. Si Romano naman ay napahawak sa mga paa ng pinuno ng mga aswang. Mas napapabilis kung sa ipapawid sila dadaan. Nagkaisa ang dalawang mortal na magkalaban dahil isa lang ang kanilang layunin. Naiwan sa mansyon ang kababaihan at ang binatang si Jolino. Nagbantay sa tarangka ng mansyon ang dalawang mandirigmang sundalo ni Pedro at si Kapitan Magno. Unti-unti na kasing bumabalik ang lakas nito, buhat ng pakawalan siya ni Vice Mayor Santiago. Sa gitna ng digmaan ay mas lalong namamayani ang kasamaan. Mas lalong humigpit ang pagkakasakal ng Diablo sa binatang sugo. Kahit anong pagpupumiglas si Pedro ay wala pa rin nangyayari. Hindi sapat ang lakas niya para makawala sa mga kamay ng prinsipe. Nararamdaman niya ang kawalan ng pag-asa. Tanging anino ng kamatayan ang naghihintay. Habang papalapit si Pedro sa bibig ng Diablo, ay nagpakawala naman ng huling atake si General Deborah. Sapat na ang nilabas nitong kapangyarihan para tapusin ang buhay ng dalawang higanteng Zoro. Katapusan niyo na! Lasapin ninyo ang kalahating porsyento ng aking kapangyarihan. Tanggapin niyo ang hagupit ng hangin. Sigaw sa impapawid ni Deborah. Nakataas ang isang kamay at may lumalabas na hangin. Unti-unti itong nabubuo na parang buhawi. Isang higanting buhawi ang nabuo mula sa mga kamay ng demonyo. Ang bunganga nito ay umabot na sa mga ulap. Oras na ibinato ito ay hindi lang ang mga Zoro ang mamamatay. Marami ang madadamay ng mga tao. Siguradong lulubog ang bayan. Mag-iiwan ito ng malaking butas sa lupa. Sa malayo pa lang ay malinaw nang natatanaw ni na Romano at Vice Mayor Santiago ang nabuong buhawi sa kalangitan. Nakita nila kung paano manipulahin ng babaeng demonyo ang hangin. Si Deborah ay taglay ang kapangyarihan ng kanyang inang si Lilith, ang reyna ng Demon World. Nang ibabato na ni Deborah ang buhawi at kakainin naman ng Diablo si Pedro, ay biglang lumitaw sa kalangitan ang nakakasilaw na liwanag. Parang sumabog ang araw sa tindi ng sinag na bumalot sa mga itim na ulap. Isang higanting lagusan ang lumbas. Iniluwa nito ang libu-libong sundalo na pinamumunuan ni Binibining Luwalhati, sakay ng puting kabayo na may malapad na mga pakpak at may sungay sa gitna ng ulo. Hindi lang mga sundalong kabalyero ang kasama ng reyna ng kabilang dimensyon. Iniluwa rin ng liwanag ang mga higanting ibon, mga dambuhalang gumiho at mga engkantado. Nagkaisa ang bawat imperyo sa kabilang mundo. Isang sibat na gawa sa liwanag ang inihagis ni Luwalhati. Tumagos ito sa katawan ng higanteng Diablo, kaya nabitawan nito si Pedro. Si Tandang Maya naman ang namumuno sa pangkat ng mga engkanto. Ito ang may kakayahan kausapin ng mga ito.
lalo't nagmula siya sa mundo ng Encantada. Bago nanilbihan sa palasyo ng mga kalahating tao at kalahating gumiho. Nagpaulan ng palaso ang libu-libong sundalo. Inasinta nila ang babaeng demonyo. Ang mga mandirigmang engkanto naman ay sinugod ang mga lumilipad na halimaw. Sa dami ng palaso na bumaon sa katawan ni Deborah, ay hindi na nito nagawang ibato ang buhawi. Bigla itong nanghina at naglaho ang buhawi. Hindi lang basta ordinaryong palaso ang mga ito. Gawa ito sa metal mula sa kalawakan, kaya matindi ang pinsalang natapo nito. Nawalan ito ng lakas at bumulusok sa lupa. Sinamantala naman ni Lilia at Mahalya ang pagkakataon. Kaagad silang kumilos bago manumbalik ang lakas nito. Bago pa man sumayad sa lupa ang katawan ng babaeng demonyo, ay nahablot na ito ng dalawang soro. Ibinaon nila ang matatalas na lang kuko bago punitin ang katawan. Hinati nila sa dalawa ang katawan ni Deborah at walang habas na nilantakan. Kinain ng magkapatid ang laman at dugo ng demonyo. Deborah! Hindi! Malakas na sigaw ni Prinsipe Gorgon nang makita kung paano paghatiin at kainin ng dalawang dambuhalang soro ang katawan ng general. Magbabayad kayong lahat! Papatayin ko kayong lahat! Dagdag pa ni Gorgon. Tumayo ang Diablo sa pagkakaluhod. Mabilis lang na humilom ang sugat nito mula sa malaking sibat na gawa sa liwanag. Tumingala ito sa kalangitan at nasaksihan kung paano paslangin ang mga tauhan niya ng mga mandirigma mula sa kabilang dimensyon. Sa isang iglap ay naubos ang kanyang mga alipores. Sa tindi ng galit ay binuhos na ni Prinsipe Gorgon ang buo niyang lakas. Muling nagpalit anyo si Prinsipe Gorgon. Mas lalo pa itong lumaki. Naging kakikilakilabot ang anyo. Ibinuhos na nito ang buong kapangyarihan sa bagong anyo bilang isang higanteng dragon. Itim ang balat, 50 metro ang haba ng mga pakpak, mahaba ang buntot at may 7 ulo. Tila nagbukhang langgam ang mga tao. Nagtulungan ang lahat na patayin ang higanteng dragon dahil 7 ang ulo nito at pare-parehong nagbubuga ng apoy ay hindi naging madali ang lahat. Sa bawat pagbuga ng naglalagablab na bolang apoy ay malaki ang naidudulot na pinsala. Nasunog ang mga gusali, umuusok ang lupa at nagliliyab ang karagatan. Nagmisto lang impyernong lugar. Dahil malaki ang pinsala ni Pedro, ay wala siyang sapat na lakas na lupigin ang higanteng dragon. Wala rin silbi ang sibat na liwanag ni luwalhati. Kaya walang nagawa ang reyna kundi magpalitan nyo bilang isang higanteng gumiho na may siyam na buntot. Saksamang palad na uwi lang ito sa kasawian. Hindi pa rin sapat ang lakas nito. Kahit pinaulunan ng bala ng pangkat ni Mayor Delgado ang itim na dragon, ay hindi ito tinatablan. Nasayang lang ang napakaraming mga bala. Pati si Vice Mayor Santiago ay walang nagawa. Nabigong makipaghiganti. Maraming sundalo ang namatay. Hindi mabilang ang mga sugatan. Nang mawala ng pag-asa ang mga mandirigma mula sa kabilang dimensyon, ay isang pangyayari ang hindi inaasahan. Sumabog sa galit sina Lilia at Mahalya nang masaksihan ang nangyari sa kanilang reyna na si Binibining Luwalhati. Nasa tabi naman nito si Pedro na inaalalayan ang kabiyak matapos kasi itong lampasuhin ng itim na dragon ay bumalik sa normal ang anyo. Sa masidhing puot sa puso ng magkapatid na Soro ay tila may pagbabagong nangyari. Naging itim ang kanilang balahibo at mga mata. May lumalabas na itim na usok sa kanilang katawan. Kumalat at dumaloy na sa kanilang ugat ang dugo at kapangyarihan ni Deborah. 10 beses na mas lalong pinalakas ang kanilang kapangyarihan. Lalo silang naging agresibo. Sinugod nila ang itim na dragon. Halos hindi nagkakalayo ang mga lakas nila. Pulang apoy laban sa itim na apoy. Sa naganap na labanan sa pagitan ng itim na dragon at dalawang itim na Soro, ay may kakaibang nangyari naman kay Romano. Bigla na lang binalot ng liwanag ang kanyang katawan.
purong enerhiya mula sa kalangitan. Ang mga alaga niyang sagradong manok ay naging puting usok. Tiningay ito ng hangin at kusang pumasok sa kanyang katawan. Nag-uumapaw ang kanyang kapangyarihan. Ang sinag na bumabalot sa kanyang katauhan ay unti-unting nahuhubog na tila parang kawangis ng isang mandirigmang arkanghel na mayroong mapuputing pakpak at naglalagablab ang gintong espada. Para siyang si Gabriel, arkanghel na tumalo kay Satanas. Dahil maigpit at tikdika ng laban ni Lilia at Mahalia sa Diablo na naging itim na dragon, ay sinamantala niya ang pagkakataon na atakihin ito. Lumundag siya ng mataas habang mahigpit na hawak ang nagliliyab na espada. Sa taas ng talon ay parang hindi na siya makaraniwang tao. Sumapi sa kanyang katawan ang espiritu ng isang mandirigmang anghel. Habang papabulusok siya mula sa ere, ay nakahanda na ang kanyang espada na itarak ito sa puso ng itim na dragon. Tila may bumubulong sa isip niya na doon niya ito puntiryahin. Habang papalapit siya sa katawan ng dragon, ay mas lalong sumiklab ang kanyang espada. Tuluyan na itong naging matulis na apoy. Naunang bumaon ang espadang apoy sa puso ng itim na dragon. Bago lumapat ang kanyang mga paa, nagulat naman ang dalawang itim na soro sa biglaang pagsalakay ni Romano. Napasigaw ang Diablo nang bumaon ang espada. Halos tumagos ito sa katawan at nasunog ang puso. Habang nasa ibabaw ng katawan ng itim na dragon si Romano, ay hindi niya binigyan ng pagkakataong makabawi ang kalaban. Isa-isa niyang pinutol ang 7 ulo nang humiwalay ang mga pugot na ulo sa katawan ng higanting halimaw, at matupok ng apoy ang puso nito ay tuluyan na ngang itong nasawi. Naging usok at nilamon ng kawalan. Ang kabutihan ang nagugi sa digmaan. Si Romano ang hinirang na bayani. Matapos magapi ni Romano ang ika-7 prinsipe ng impyerno, ay nanumbalik ang kanyang katauhan. Naglaho ang puting liwanag na hugis anghel. Ngunit ang mga alaga niyang mahiwagang manok ay nanatili sa loob ng kanyang katawan. Pinag-isa sila at tuluyang magsasama sa iisang katauhan. Sa tulong ni Tandang Maya at mga engkanto na may kakayahang magpagaling gamit ang kanilang salamangka, ay isa-isa nilang pinagaling ang mga sugatang sundalo. Ang mga nasawi naman sa digmaan ay binalik sa kabilang dimensyon. Bibigyan ng parangal ang mga namatay at makakatanggap ng hiyas ang mga naiwang pamilya. Dahil nagwakas na ang digmaan, gumawa ng malaking lagusan si Binibining Luwalhati. Agad silang bumalik sa kanilang mundo, kasama ang mga kabalyerong nagbawis ng kanilang mga buhay. Sumama na rin si Pedro para bantayan ang kabiyak na nagtamo ng maraming pinsala. Buhat na magpalit ito ng anyo bilang isang higanting gumiho. Kung nasa sarili itong mundo, ay mas mapapabilis ang pagaling nito. Mayroon sa kanilang palasyo na tinatawag na banal na balon. Ang tubig nito ay parang elixir na kayang pagalingin ang malalalim na sugat. Sina Mahalia at Lilia ang huling pumasok sa lagusan. Bumalik na rin sila sa dating anyo. Ngunit bago maglaho ang malaking portal ay nakaramdam ng takot si Romano. Nakita niya kung paano ngumisi ng nakakakilabot ang magkapatid. Nanlilisik ang mga mata na tila gagawa ng karasan sa kanilang mundo. Parang nasa ilalim na sila ng kapangyarihan ni Deborah. Anumang oras ay maaaring mabuhay ito gamit ang katawan ng magkapatid na Soro. Tumulong ang mga tauhan ni Mayor Delgado na ihatid sa ligtas na lugar ang mga tao. Pati ang mga pulis, sundalo at bumbero ay nagsimula ng apolahin ang nagkalat na apoy sa iba't ibang baryo na labis na apektuhan sa naganap na digmaan. Makalipas ang ilang buwan, ay unti-unti nang nakabangon ng lalawigan ng Iloilo. Si Vice Mayor Santiago ay tuluyang nagbago. Naging mabuti itong leader sa bayan, kahit na pinuno ito ng mga aswang. Ginamit ang kapangyarihan sa gobyerno at pananalapi na matulungan ang mga pamilyang nawala ng tirahan. Binigyan ng tulong ang mga namatayan.
Lumipas pa ang mahigit 1 taon, ay maagang nagpakasal sina Romano at Serenity. Naging abay sa kasal si Maria. Tumira sila sa mansyon at naging bahagi ng pamilya Delgado. Naging tauhan ni Mayor si Jolino. Ito na ang namamahala sa pribadong arena sa farm kung saan ginaganap ang sabong. Tumigil na rin sa pagkatay ng mga tao ang mga magulang ni Serenity. Alam nila at nasaksihan kung gaano kalakas si Romano. Pati ang vice-alkalde ay takot na takot sa binatang sabongero. Si Romano ang naging protektor ng lalawigan. Kinatatakutan ng mga aswang at engkanto na nananahan sa mundo ng mga mortal. Naging magkaibigan muli sina Mr. Delgado at Mr. Santiago. Mas lalong lumakas ang kanilang pamamahala na magsanib pwersa ang dalawang politiko. Sa katahimikan, kapayapaan at katiwasayan ng lalawigan ay may mapaminsalang nilalang sa kabilang dimensyon ang nagsimula ng magasik ng lagim. Tahimik silang pumapatay. Bawat pinapasta nila ay kanilang kinakain para mas lalong lumakas ang kanilang kapangyarihan. Ilang mga kabalyero at engkanto ang nawawala. Pati sa loob ng palasyo ay malaya silang nakapambibiktima ng mga kawal. Hindi alam ni na Pedro at Tuwalhati kung sino ang pumapatay. Sa isang madilim na silid ay may dalawang mayuming nilalang na nilalantakan ang katawan ng isang kabalyero. Nanilisik ang mga mata habang nilalamutak ang mga lamang loob. Sinisipsip ang bawat patak ng dugo. Umahalakak na parang mga demonyo. Ang tinig, animoy kawangis ni Deborah.